Yun na nga no, for today's video is ipapakita ko ho sa inyo ang hitsura ng Davao City Underground Cabling System. Anong ibig sabihin ng Underground Cabling System? Yun po ay yung pagbabaon no, ng mga gawad ng kuryente, yung mga overhead lines or overhead wires na makikita ho natin, 'di ba? Commonly makikita natin 'yan sa mga highway ho natin, mga main roads na may mga salabit-salabit na mga kuryente, no? So dito sa Davao City, meron na kaming 4 na kalye ho dito na walang makikitang wire overhead. So una is yung likod ng Sangguniang Panglungsod and fronting sa may Magallanes Elementary School na ang pangalan ng kalye ay Pichon Street or Magallanes Avenue, ganun. Pangalawa ay ang San Pedro Street, pero hindi natin makikita ang San Pedro Street for today's video kasi nga ang way ho natin dito is CM Recto papuntang Ramon Magsaysay. Okay, so number 3, phase 3 ay ang CM Recto. Yes, CM Recto Avenue or kilala na mga taga Davao City as Claveria Street. So yun po yung pangatlo or phase 3 na kalye namin dito sa Davao City na wala kang makikitang overhead lines or overhead wires. Pang phase 4 naman or pang-4 na kalye na underground cabling system ay ang Ramon Magsaysay Avenue. Pero hindi pa siya 100% na tapos ha. Like siguro parang nasa mga kalahati lang muna ng kalye ang wala ka nang makikita mga salasalabit or mga parang Spider-Man mga kuryente sa ibabaw. So yun lang, bali tatingnan ho natin kung ano bang meron kasi sa underground cabling system. Gaano ba ito kahalaga? Bakit talaga to in-implement dito sa Davao City? And hindi lang Davao City ang nag-implement nito ha, meron din ibang lugar. So for example, Calle Real ng Iloilo City, Mandaluyong City ng Metro Manila, and meron din daw sa Cebu. So mamaya titingnan ho natin yan sa Wikipedia no, kung anong lugar sa Cebu City kasi yun yung nabanggit. So it's Mandaluyong City, Calle Real ng Iloilo City, tsaka Cebu. Pero syempre ang pinakauna talaga is Davao City. And syempre aalamin ho natin dito kung anong mga bansa nga ba sa mundo ang mayroong underground cabling system. So panigurado no, doon talaga nagmula yung ganong ideolohiya concept or yung design or style no na ibabaon yung mga wiring sa ilalim ng lupa. So ngayon titingnan ho natin or babasahin ho natin bakit kailangan mag-implement nito ang Davao City. Kung iisipin ay napakamahal pala nito, very costly pala siya. Oo, mahal no, expensive. Pero bakit siya in-implement pa rin? Bakit Davao City opted to implement or gumastos ng pera para dito? 'Di ba? Alam naman natin mga taga Davao kung ano ang mga mayor, ang mga Duterte, 'di ba? Kung mamamahala, hindi yan sila magastos, hindi sila parang gumagastos ng mga kapirahan kung hindi naman talaga kailangan sa mga hindi naman talaga kakailangan. As long as napapakinabangan, gamit na gamit, as long as hindi pa siya delikado, safe pa siya, efficient. So still papatuloy pa rin na gamitin yung isang facilities, hindi na lang nagigibain at papalitan ng bago. Hindi mahilig sila sa pag-aarbo pabongga no ang Davao City. So kumbaga mas ino-own na talaga nila yung dapat unahin. For example ha, ang ating Davao City Overland Transport Terminal ay hindi pa siya talaga na-renovate ngayon. Although mayroon ako nakita pala na parang hinuhukay yung yung parang entrance exit area sa Ecoland Terminal natin. So minsan puntahan natin 'yan. Okay, ang pangalawa, yung airport natin, 'di ba? Hindi talaga nila binagaw, no? Galing. So siguro, di ko alam bakit, pero sige, okay pa rin naman talaga sa akin. Malamig din naman ang aircon ng airport natin sa Davao, which is good, 'di ba? So efficient and effective and working pa rin naman talaga din ang ating airport. So okay lang 'yun. So ngayon, dito na tayo, 'di ba? Bakit talaga 'to inuuna or pinagagastusan talaga ng ating gobyerno sa Davao itong underground cabling system? So yan pala, nabasa ko dito na mahalaga pala siya. So gano'n siya kahalaga, tinan ho natin. So tinanong ho natin si Wikipedia kung what is the importance. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng underground cabling system or pagbaba or paggawa no? Or pagbabaon ng mga gawad ng kuryente sa ilalim ng lupa. So ang sagot ni Wikipedia, ang pagkakaroon ng underground cabling system o ang paglalagay ng mga kable ng kuryente sa ilalim ng lupa ay maraming mahalagang benepisyo. Narito ang ilan sa mga pangunahing kahalagahan nito. Number 1, mataas na antas ng kaligtasan. Di ba? Okay.
Paano nasabi na mataas ang antas ng kaligtasan? Siyempre, ang mga kable na nakalibing sa lupa ay mas protektado mula sa mga aksidente tulad ng pagkabangga ng mga sasakyan o pagkahulog ng mga puno. Ito ay nagpapababa ng panganib ng mga aksidente na dulot ng mga nakalantad na kable. Pangalawa, mas maaasahang supply ng kuryente, o di ba? Paano nasabi? Kasi ang mga underground cables ay hindi gaanong apektado ng mga kalamidad tulad ng bagyo, malakas na hangin at pagguho ng lupa. Ito ay nagre-resulta sa mas kaunting mga pagkawala ng kuryente at mas matatag na supply, o di ba? So walang power interruptions. So nice one. Okay, pangatlo pala, no? Pagpapaganda ng kapaligiran. Wow, di ba? Isa yan sa talagang lagi nating binabanggit, pinapansin, napakaganda, napaka-wow, pero hindi natin nabanggit kailanman ang kanyang pinaka main reason. Yung pagpapaganda, parang bonus na lang ho yan, mga hagala. Okay, pagpapaganda ng kapaligiran. Ang pag-alis ng mga nakalantad na kable at poste ay nagpapaganda sa tanawin ng mga komunidad. Ito ay lalong mahalaga sa mga lugar na may mataas na turismo o mga residential areas. So that's why Iloilo City ay nagkaroon na rin sila ng underground cabling system kasi napaka-aesthetic ng syudad nila, lalo sa city proper, napakaluma, no, ng mga disenyo ng mga gusali nila. Tapos ngayon wala nang underground cable, wala nang makikitang mga gawad ng kuryente sa bandang JM sa Calle Real. Abay, wow na wow. Okay, nababawasang panganib sa sunog. O yan, isa rin yan, no? Ang mga nakalibing na kable ay mas mababa ang posibilidad na magdulot ng sunog kumpara sa mga nakalantad na kable, lalo na sa mga lugar na may tuyong damuhan o mga kagubatan. Mas mahabang buhay ng mga kable. Ang mga underground cables ay protektado mula sa mga elementong nakakasira tulad ng araw at ulan, kaya mas mahaba ang kanilang lifespan. Pagpapababa ng mga gastos naman sa maintenance ay isa rin sa rason or kahalagahan, no, ng underground cabling system. Dahil ang mga kable ay protektado, mababawasan ang mga gastos sa pag-maintenance ng mga ito. Di ba? Sa kabuuan, ang underground cabling system ay nagbibigay ng mas ligtas, mas maasahan at mas magandang kapaligiran para sa komunidad, di ba? Wow na wow talaga. Ngayon, tinatanong ko naman si Wikipedia kung mahal ba ang magbaon ng mga kable ng kuryente sa ilalim ng lupa. Ang sagot ni Wikipedia ay oo. Karaniwang ngang mas mahal ang paglalagay ng mga kable ng kuryente sa ilalim ng lupa kumpara sa mga nakalantad na kable. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit. Una, mas mataas na gasto sa konstruksyon. Kailangan kasi ang paghuhukay, paglalagay ng mga conduit or tubo na proteksyon para sa mga kable at nagpapanumbalik ng lupa. Ang mga ito ay nagdaragdag ng malaking gastos sa proyekto. And ang mga materyales na ginagamit para sa mga underground cables ay kadalasang mas mahal dahil kailangan nilang maprotektahan laban sa kahalumigmigan at iba pang mga elemento sa lupa. So kahalumigmigan ay assumed na ano yan, no? Parang yung moist. Yun yung tinutukoy siguro. Okay, mas komplikado ang pagpapanatili kaya mas mahal, no? Kasi mas komplikado ang pagpanatili. Kapag nagkaroon kasi ng problema sa mga underground cables, mas mahirap at mas mahal ang pagdiagnose at pag-ayos nito kumpara sa mga nakalantad na kable. Ang paghuhukay naman para sa pag-aayos ay maaaring magdulot ng abala at karagdagang gastos. Ang mga kagamitan naman at teknolohiya ay isa rin, no, sa nagbibigay cost, no, ng pag-underground cabling. Bakit? Kasi ang paggamit ng mga espesyal na kagamitan para sa paglalagay ng mga kable sa ilalim ng lupa at ang mga teknolohiya na ginamit ay nagpapataas din sa kabuuang gastos. Gayunpaman, mahalagang tatandaan na kahit mas mahal ang paunang gastos, ang mga benepisyo ng underground cabling system tulad ng mas mataas na antas ng kaligtasan, mas maasahang supply ng kuryente at pagpapaganda ng kapaligiran ay maaaring mas higit pa kaysa sa mga gastos sa mahabang panahon. Yan, ganyan ang aming mayor dito sa Davao mag-isip. Oo, di baling mapapagastos ang mahal, ang mahalaga ay safety ang kanilang mamamayan. Di ba?
Oh, for example na lang yan, confidential funds, intelligent funds dito sa Davao City, sobrang mahal. I mean, yun ang pinakamalaki as far as I know. Yun ang pinakamalaking budget, no, allocation. Dahil ang sa kanila is kailangan safety ang lahat, maglakad sa kalsada pauwi ng gabi, 10 oras ng gabi, bata, matanda, babae, lalaki. Alam niyo yun. So yun ang talagang pinaka top priority ng mga Dutertes. Kaya Duterte is the best. Okay, tinatanong ko ulit sa Wikipedia kung ano-ano nga bang bansa ang mayroong mga underground cabling system. Narito ang kanyang sagot. English. It's important to understand that the adoption of underground cabling system varies significantly between countries and even within different regions of a single country. Generally, developed nations and densely populated urban areas tend to have a higher prevalence of underground cabling. Here's a broader view. 1. Developed nations. Oh, di ba? So, pag developed nations ka, mostly, no? Mayroon talaga silang underground cabling system. Okay, many countries in Europe such as those in Scandinavia. Oh, alam ko yung Scandinavia, yan yung mga basta alam ko yan. Germany and the Netherlands have made significant investments in underground cabling, particularly in urban centers. This is often driven by aesthetic considerations and a desire for increased reliability. In North America, while overhead lines are still common, many newer developments and urban areas are increasingly opting for underground cabling. Japan is also known for its advanced infrastructure, which includes substantial underground cabling systems, especially in its densely populated cities. Urban centers worldwide, regardless of the country, major cities around the world are more likely to have underground cabling due to the higher density of infrastructure and the need for improved reliability and aesthetics. Developing nations. Developing nations are also starting to adopt underground cabling, but the implementation is often gradual due to the higher costs involved. However, as infrastructure develops and economies grow, there's a trend towards increased adoption. In the Philippines, cities like Davao City and Cebu City are implementing underground cabling projects. Key considerations. To move the underground cabling is often a long-term investment with costs weighed against the benefits of increased reliability and aesthetics. Geographical factors such as soil conditions and the risk of flooding can also influence the feasibility and cost of underground cabling. I hope this information is helpful. Siyempre, tinanong ko naman ang Iloilo City kasi hindi niya binanggit dito yung Iloilo City, no? Okay. Tinanong ko siya, ano-ano ba ang mga bansa na nagbabaon sila ng kanilang mga gawad ng kuryente. So, yun ang tapos itong nasagot. Meron pa pala, ito pala, sige, hindi pala nasabi. Dito natin basahin. When discussing countries that have implemented underground cabling system, it's important to differentiate between full nationwide implementation. This is a rare due to the immense cost. The significant implementation in urban areas, this is more common. Here's a breakdown of countries with notable underground cabling infrastructure. European countries. Netherlands, known for extensive underground infrastructure, particularly in urban areas. Germany has invested heavily in underground cabling to improve reliability and aesthetics. Scandinavian countries like Sweden, Norway, Denmark, these countries often prioritize underground cabling system is densely populated regions. In Asian countries, Japan, particularly in major cities like Tokyo, Japan has a well-developed underground cabling system. South Korea, another Asian country with significant underground infrastructure, especially in its urban centers. North America, while overhead lines are still prevalent in many parts of the United States and Canada, urban areas and newer developments increasingly utilize underground cabling. Key points. The trend towards underground cabling is more pronounced in developed countries and densely populated urban areas. Factors like costs, geographical conditions, and urban planning influence the extent of underground cabling implementation in the Philippines. There are ongoing projects. Okay, sorry, period pala doon. Sorry ha.
And urban planning influence the extent of underground cabling implementation. Period. In the Philippines, there are ongoing projects in cities such as Davao City and Cebu City to convert to underground cabling. So wala nang sinabi no, si Iloilo, bakit Cebu lang talaga siya? Kaya ang sinabi ko dito, tinanong ko ulit si Wikipedia, kung ano nga ba ang mga syudad sa Pilipinas ang nagbabao ng gawad ng kuryente. Ang sagot naman niya ay, based on the information available, here are some cities in the Philippines that are actively pursuing or have implemented underground cabling system. Number 1, Davao City. Davao City has been notably proactive in implementing underground cabling, particularly in its central business district. They have completed phases of these projects and aim to continue these projects. This is being done to improve the city's aesthetics and to increase the reliability of the power system. Number 2, Cebu City. Just like Davao, Cebu City has also undertaken underground cabling projects in certain areas. Number 3, Mandaluyong City. Mandaluyong City has also begun projects to move their cabling systems underground with the intent to make the city more walkable and safer. Begun pa lang, no? So si Mandaluyong, ang kanang status is begun. Si Cebu City naman ay undertaken. Okay. Key consideration, the shift to underground cabling is often a gradual process and implementation may vary within different area of a city. These projects are driven by factors such as urban development, safety concerns, and the desire to enhance the visual appeal of cities. Oh, hindi niya nabanggit ang ang Iloilo City. So ano lang siya, Davao City, Cebu, and Mandaluyong. So syempre tinanong ko ulit kasi alam ko meron 'di ba? Alam natin 'yan. Iloilo City, ang kalang Calle Real GM Basa ay underground cable na sila, which is congratulations again mga Ilonggo people. Sabi ko, mayroon bang underground cabling ang Iloilo City? So ang sagot ni Wikipedia, yes, Iloilo City is actively implementing underground cabling, particularly in its historical and central business district. Here's what I found. Calle Real, Iloilo City has made significant progress in implementing underground cabling along GM Basa Street, also known as Calle Real, its heritage zone. The project aims, trivia ho tayo dito for this video, dito sa portion na to. Kung ang Cebu City is meron silang oldest street, kung meron tayong oldest street sa buong Pilipinas, matatagpuan sa Cebu City which named Colon, and sa Manila naman ay sa Escolta, meron din ang Iloilo City as Calle Real. Kaya siya tinawag na Heritage Zone. The project aims to eliminate unsightly overhead wires and cables, enhancing the aesthetic appeal of the historical area. Citywide efforts, the city government of Iloilo City has enacted ordinances mandating underground cabling for public utilities in designated areas, including plaza complexes and heritage sites. More, Electric and Power Corporation is leading to the efforts to establish the underground distribution system or UDS within the city. Progress. Iloilo City has been making great strides with this project, with working completion of certain portions of the project. They are working to remove all utility poles and wires after the underground system are put into place. Therefore, Iloilo is indeed among the Philippine cities that are actively engaged in transitioning to underground cabling. Yun! So ngayon, sa mga sa mga taga Cebu, pwedeng sabihin nyo sa akin ngayon kung anong lugar sa Cebu City nag-implement ng underground cabling system. And kung meron ding mga taga Mandaluyong City na nanonood, nakikinig sa akin ngayon, let me know in the comment box kung alin sa lugar ng Mandaluyong City ang sinisimulang i-underground cabling system. So yun na siguro. Thank you for watching and ingat!